Magandang araw mga mag-aaral sa ikalimang baitang. Tayo po ay magbalik-aral para sa darating nating pagsusulit, ang second periodical exam sa Makabansa 5. Makinig po ng mabuti dahil lahat ng babanggitin ni teacher ay lalabas. Atin ang simulan. Una, theocracy. Ang tawag sa sistemang gobyernong itinatag ng Espanya sa Pilipinas na kung saan ay may pagkakaisa ang simbahan at pamahalaan. Agustino, ang misyonerong unang nakapagpalaganap ng Kristyanismo sa Pilipinas sa pagdating ni Miguel Lopez de Legazpi. Franciscano, sila ang mga misyonerong nakarating sa Pilipinas noong 1577. Jesuita, sila naman ang mga misyonero nakarating sa Pilipinas noong 1581. Dominicano, ang misyonero nakarating sa Pilipinas noong 1587. Recoletos, mga misyonero nakarating sa Pilipinas noong 1606. Benedictino, ang misyonero na nakarating sa Pilipinas noong 1895. Christianization, ang pangunahing tungkulin ng mga praile sa Pilipinas. Regular, ang tawag sa mga paring Espanyol sa Pilipinas. Secular naman, ang tawag sa mga Pilipinong pari sa Pilipinas sa pananakop ng mga Espanyol. Kolehiyo ng Santo Rosario. Ito ay kilala ngayon sa Universidad ng Santo Tomas na ipinatayo ng mga Dominikano noong 1611. Kolehiyo ng San Juan de Letran. Ang kolehiyong ito ay itinatag ng mga Dominikano noong 1630. Kolehiyo ng San Ignacio. Ang kolehiyong ito ay itinatag ng mga misyonero noong 1589. Kolehiyo ng San Ildefonso. Ang kolehiyong ito sa Cebu ay itinayo ng mga misyonero noong 1595. Ateneo de Manila. Ang paaralang ito noon ay kilala sa tawag na Eskwela de Pia o Eskwela ng Carita na itinatag ng mga misyonerong Jesuita. Santa Potenciana. Ang unang paaralang itinayo para sa mga mag-aaral na babae noong 1589. Colegio de Santa Isabel. Ang paaralang ito ay itinatag ng mga misyonero noong 1632. Jose Rizal.
Siya ang may akda ng nobelang No Limitang Here at El Filibusterismo. Marcelo H. del Pilar. Siya ang may akda ng La Soberania Monacal in Filipinas. Graciano Lopez Haina. Siya ang may akda ng Fray Butod. Kolonyalismo. Ang tawag sa pananakop ng isang makapangyarihang bansa sa isang bansa o teritoryo upang maitatag ang kapangyarihan at mapagsamantalahan ang paggamit ng mga pinagkukunang yaman. Superior. Ang tawag sa paniniwala ng mga bansang Europeo sa kanilang sarili kumpara sa mga taong kanilang nasasakupan, kung kaya't nararapat lamang na ang mga ito ay mapasailalim ng kanilang kapangyarihan. Prince Henry the Navigator. Siya ay naiugnay sa mga naunang paglalayag at paggalugad at isang scholar na magaling sa pag-aaral ng heograpiya at astronomiya. Bartolomeo Diaz. Taong 1487, nang pamunuan niya ang paglalayag paikot sa Cape of Good Hope na matatagpuan sa katimugang dulo ng Aprika upang marating ang silangang baybayin ng kontinente. Vasco da Gama. Siya ang namuno sa paglalayag taong 1498 sa may baybayin ng Aprika hanggang maabot ang India. Christopher Columbus. Isang Genoese na manlalayag na nagsisilbi sa ilalim ng Espanya. Amerigo Vespucci, isang Italianong manlalayag na nagsisilbi sa Portugal, ang nakiisa sa iba't ibang ekspedisyon ng bansa. Haring John II. Hari ng Portugal na umalma sa hindi patas na naging desisyon ng Papa at magiging limitado ang kargatang lalayagan nila papuntang Aprika. Treaty of Tordesillas, isang treaty na nilagdaan noong Hunyo 7, 1494. Ferdinand Magellan, isang Portugis na lumapit sa ng Espanya na si Haring Manuel upang maglayag at tuklasin ang Spice Islands o Moluccas. April 27, 1521, napatay si Ferdinand Magellan. Marso 16, 1521, narating ni Ferdinand Magellan ang Pilipinas.
Marso 6, 1521 naman, narating ni Ferdinand Magellan ang isla ng Guam, kung saan ay nakakuha sila ng mga pagkain. Sebastian Delcano ang namuno sa barkong Victoria nang marating nila ang Sanlúcar de Barrameda kasama ang 18 katao. Marso 16, 1521, narating ni Ferdinand Magellan ang isla ng Humonhon. Raha Colombo ang pinuno ng Limasawa nang makarating sila ni Ferdinand Magellan. Kasi-kasi ang tawag sa tanda ng pagkikipagkaibigan ni Raha Colombo at Ferdinand Magellan. Raha Humabon ang pinuno ng Cebu o Sugbo nang marating nila Ferdinand Magellan. Santo Niño ang ibinigay ni Ferdinand Magellan sa asawa ni Raha Humabon na isang imahe. Carlos ang naging pangalan ni Raha Humabon pagkatapos ito mabinyagan sa naganap na misa sa Cebu sa unang pagkakataon. Ang reduction ay nanggaling sa salitang reducer nang ibig sabihin ay baguhin, bawasan, limitahan at bumalik sa dating kaayusan. Ang tributo ay ang buwis na binabayaran ng mga mamamayang Pilipino sa mga Espanyol. Ang polo serbisyo naman ay isang sistemang ipinatupad ng pamalang Espanyol na kung saan ang mga kalalakiang edad 16 hanggang 60 ay sa pilitang magtrabaho sa construction ng 40 araw. Ang mga pulista naman o manggagawa ay nakakatanggap ng sustento kasama na ang pagkain. Mayroong 7 layunin ng pananakop ang mga Espanyol. Una, pag-unlad ng damdaming nasyonalismo. Pangalawa, politikang dahilan. Pangatlo, ekonomikong dahilan. Pang-apat, seguridad ng bansa. Pang-5, paniniwalang superior. Pang-6, kadahilanang pangrelihiyon. At ang pang-7, pagsisimula ng pagbabago. Atin naman kilalanin ang mga kilalang Portugis na may kaugnayan sa mga ekspedisyon. Una ay si Prince Henry the Navigator, taong 1394 hanggang 1460. Pangalawa,
si Bartolomeo Diaz. Pangatlo, Vasco da Gama. Pang-apat, Christopher Columbus. Pang-lima, Amerigo Vespucci. At ang pang-anim ay sina Haring Ferdinand at Reyna Isabel. Mga mag-aaral, huwag kalimutan ang ating napag-aralan dahil lahat ng ito ay lalabas sa darating nating pagsusulit. Maraming salamat sa pakikinig at panunood. Hanggang sa muli.